kasi wala pa siyang fine motor skill. Ina-expect mo na makalipad at stop, kailangan niya lumangoy. Hindi niya pa nga alam kung paano magsulat. Bakit kami nagalit na hindi siya nagsusulat? Sabi ko, hindi mo papagalit ngayon Sorry po na. Kailan kasi. Hindi po ako magpapagalit ngayon, ha? Wala pong papagalitan dito, kwento-kwentuhan lang, no? But I want it to be more meaningful, no? But before we start, I would like to congratulate Autism PH for this wonderful event. Ayan, katulad ng binanggit po ni Mami kanina, no? Ano po ito? Out of pocket po ito at sila lang po ang gumagawa nito. So I hope that we would be part of that advocacy. Kasi katulad nga po ng sinabi po nila, no? Wala naman po magtutulungan kundi tayo lang. And ano na yun, message mo na yun sa anak mo na anak kahit pa paano pinaglaban kita. Sa pamamagitan ng pag-empower dito. With that, ang gusto nating mangyari ngayon is matulungan kayo. Paano nga ba i-include yung anak mo sa society? Actually kanina, may mga maliliit na details na akong napapansin na hindi nyo napapansin, na yun pala yun. Sino yung mommy kanina na nandito, yung kid na medyo malaki na? Ayun si mami. Ano ginawa ni mami kanina nung nandito siya? No. Hindi po ito hindi po ito hot seat ha. Sabi po, mabaho lang, walang personalan. Nebiro lang po. Ang ginawa mo ni mami, para na din po alam ng lahat, ano? Ang ginawa ni mami, nung medyo nahihirapan na yung kid, nakita niyo po, nag-make na siya ng sounds. Ang ginawa ni mami, nilabas niya na nilakad niya. So ano ibig sabihin nun? Kasi hindi mo pinipilit sa bata yung bagay na hindi niya kaya. Hindi niya na kaya mag-stay dito. Huwag mo na ipilit. Labas mo na muna. Ikot muna kayo. Tapos balik kayo dito. Diba? So, majority of you are doing the inclusion already. Kaya niya ba yung hinihingi mo? Kasi kung kunwari ang hinihingi mo sa kanya anak, kapagsulat ka ng pangalan mo, paghawak pangalan ng pencil, wala na. Unfair naman, di ba? Na magagalit ka kasi, sulat na. Hindi na bang mamawakan yung pencil sa bahay nga, meron ka, tapos i-expect mo yung school. Bakit matagal sa school, hindi mo nagsusulat? Dapat ganito pa na, dapat ganito. Ngayon, ang problema nun, marami. Pwede maghanap tayo na masisisi kasi hindi natin alam kung bakit hindi niya magawa. Siguro, pwede mo masisi ang school, pwede mo masisi ang therapist, at kung ano pa. Pero kailangan din po natin, teka lang, hinga ka muna, tayo bilang magulang, hinga ka muna, titigan mo lang din muna ano kailangan niyo. Baka mamaya, lack of understanding on our end. Yung anak mo, wala po kasi, humihingi na lang affirmation. Sino guilty? Diba? Guilty. Bakit guilty? Kasi madalas, ang nakikita mo palagi is yung mga bagay na hindi niya kaya. Pero yung mga nagagawa na niya, kumpara noon, okay, ganun. Hindi ba kayo pagod sa mga alam niyo na maubos sila ngayon lahat? Diba? Ilang oras na? Mag-alas-stress na? Diba? Palagi kang galit. Diba? Mga natatawa, palagi galit, no? Kahit palagi kang galit. Baka mamaya aksidente. Nalaglag niya na. Do you want help? Pinupunasan niya na. Pinupunasan niya ako. Bad trip ka na agad. Papaano ko ilalagay yung anak ko for inclusion? Kailangan mag-uumpisa sa akin, sa pag-intindi ko sa bata, at pagbibigay ng akma ng activity para sa kanila. Ngayon, the more na mas dinidevelop yung bata, the more na mas nagkakaroon tayo ng opportunity for inclusion.